Magandang umaga sa lahat. So bago natin simulan ang talakayan sa araw na ito, ang aming magiging paksa ay tungkol sa netizenship and etiquette in online communities. Ano nga ba ang netizenship? Ang netizenship is described person actively involved in online communities or the citizen of the internet. Sino ba yung mga tao ito? Ako ito, kayo na gumagamit ng Facebook, IG, Twitter. Yan yung tinatawag na netizenship. Ang netiquette naman, also called online etiquette, is a set of rules that encourage appropriate and courteous online behavior. Netiquette, it's network etiquette that do's and don't of online communities. Ito naman yung mga batas na tumutukoy sa paggamit ng internet. Halimbawa na lang ng mga bawal na i-post sa mga internet is yung mga malalaswang mga bagay or isang picture ng bata kasi syempre wala pa siya sa tamang edad. So parang sa na yon ay i-invade yung kanyang privacy. At yun naman yung mga dapat nating protektahan sa ating community. Tapos ito, merong isang case study dito na babasahin ko na lamang sa inyo, tapos may mga tanong doon na sasagutin ko. So ako na magbabasa. The case involved two minor students from a certain school whose photos were posted on Facebook. The photos, which were uploaded by one of their friends, showed the student drinking and smoking in a bar and wearing just undergarment on a street. The photos were shown by one of the Facebook friends of the girls to the school official, prompting to the student from marching in their graduation rites. According to the school, the student violated the school code of conduct. The parents of the student, in defense, filed a petition for the issuance of a writ of habeas data and asked the court to order the school to surrender and deposit all soft and printed copies of the photographs and to declare they have been illegally obtained in violations of children's right to privacy. So, ang number one tanong naman dito, after weighing all the information, with whom will you side? In the parents or the school? So, mahirap to na sitwasyon, no? Pero for me, kung pagbabatayan ko ako as a netizenship at susundin ko yung tungkol about sa netiquette, is, syempre, sa school ako magsaside. Kasi, syempre, bago tayo pumasok sa isang school, meron naman binibigay sila na handbook na babasahin natin kung ano yung mga bawal doon na gawin bilang estudyante. Meron din kasi tayong mga obligasyon na protektahan ang ating imahe. Syempre, lalo sa yung school din, ay parang kalakip na yon sa ating pagkatao. Number 2, tanong naman, what are your reason for siding with the parents or the school? Syempre, sumaside ako sa school nga dahil bilang doon kasi binibuild yung ating yung parang ang ng lipunan is yung school ang nagbi-build ng ating pagkatao din, na sila kasi yung nagtuturo sa atin. So parang apektado ang mga guro at ang mga din na may mga estudyante sila na gumagawa ng hindi magaganda na nakakasira rin sa kapakanan or pangalan ng school. Pero kung susumahin din, lahat-lahat sila dito ay biktima. Dahil bilang isang magulang din, syempre hindi naman gugustuhin ng isang magulang na ang mga larawan o ang mga malalaswang picture ng kanyang anak ay kakalat na lamang sa internet, na meron din namang mga batas na nagpoprotekta din naman nga na ang kanilang privacy ay na pakialaman din or na ang kanilang privacy. Sa number 3 naman, simulate the court hearing with a judge. So sa binasa ko na lang yung sa likod nito, yung pagtimbang ng judge sa kanyang tama naman kasi yun nga, ang pinagbabasihan kasi dito is meron tayong mga etiquette ng do's and don't sa paggamit ng internet. Syempre, ang school nga ay nagpaprotekta din naman sa ng mga bata. Tapos, meron kasi binigay din na handbook ang school.
So, kumbaga, ang mga estudyante, bilang ikaw estudyante ka, at isa kang netizen na gumagamit ng internet, dapat aware ka sa sarili mo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin bilang isang estudyante. As a responsible netizens, we are all expected to support a healthy interaction on the internet. An etiquette or the rules of socially accepted behavior online have to be observed in writing an email, in texting, and other communications on the web. Below are some etiquette's guidelines. Number 1, protect your reputation. Whether in real or in virtual world, you are the same person. Do only what is appropriate and share information that does not harm you as a person. So dito nga tinutukoy sa protect your reputation na kailangan mo mag-set ng boundaries about sa mga sinishare mong information about sa'yo. Lalo na yung mga bagay na alam mong makaka-harm sa'yo as a person. Number 2, respect others. Respect begets respect. Treat everyone with respect even if you had... Number 3, express yourself clearly and use emoticons. Communication online is difficult because emotions are not evident during communication. Miscommunication usually takes place because your facial expression and body language cannot be seen and the tone of your voice cannot be heard. Thus, emoticons are readily available to show your emotions. So, sinasabi dito sa express yourself clearly and use emoticons is yung we need to use emoticons para malaman nung mga kausap natin yung real emotions natin sa mga sinasabi natin. Kasi yung mga emoticons na gagamitin natin is yun yung magsiserve as a facial reaction natin. And yung parang sa tone ng voice na gagamitin natin, since online naman yon sa mga message natin, hindi naman natin maipapakita doon yung talagang feelings natin or yung emotions natin sa true words lang na nababasa ng kausap natin. Number 4, remember the intellectual property. Ideas online are products of intelligence of others. If you need to cite them, acknowledge the authors, you definitely do not want to steal properties of others. So, sinasabi nga dito sa number 4, sa remember the intellectual property is yung katulad na lamang pag nagsasite tayo ng mga informations, 'di ba? Hindi naman natin yung sariling ideas, kinukuha lang natin yung idea ng ibang mga tao. Kaya kailangan din natin na sa tuwing kukuhanin natin yung or nagsasite tayo ng mga information, kailangan pa rin natin ilagay yung pangalan ng author doon, i-indicate natin kasi kailangan pa rin natin silang parang ipakilala na gawa nila yon. Para hindi, isa rin tong paraan para maiwasan natin yung mga plagiarism. Number 5. Check spelling, grammar, and punctuation. Since your face cannot be seen online, you will be judged according to your post. Good writing means good manners. We do not want to waste other people's time reading our post which is incomprehensible. Ayun nga, check your spelling. Syempre, kailangan mo i-check yung mga spelling kung tama. Then, yung grammar naman, kailangan din yon para mas maintindihan nila ng maayos yung gusto mong iparating. And syempre yung punctuation, makakatulong din yun, lalong mas makakatulong yon para mas maintindihan or ano yung gusto mong iparating sa kanila. Number 6, pause before you post. Take note that whatever you post becomes permanent, therefore think twice or thrice before you click send. Dito naman, syempre alam natin, kailangan i-check muna natin ng 2 beses, 3 beses, or mas marami pang beses para makita natin kung okay na ba yung i-share nating information or ibibigay na information sa mga kailangan nating pagbigyan nito. 7. Do not share your personal information. Sharing your personal information online is like going around the street wearing a shirt printed with your name, birthday, address, name of your parents, and etc. You definitely do not want to reveal all this to many people. Besides, providing all this publicly will make you prone to identity theft. Syempre, kailangan natin mag-ingat about sa mga personal information natin kasi ayaw naman nating magamit yung mga personal natin na bagay sa halimbawa na lang sa mga online scams and
mga iba pang klase ng pagnanakaw sa online. 8. Think about who or what you are representing. As a son or daughter, you represent your family. As a student, you represent your school. You do not want your family or school to be put to shame by what you do. Halimbawa na lang dito, as a daughter or son, kailangan mong ipakita na may respeto ka sa matatanda para masabi nila na ay pinalaki ka ng magulang mo ng may respeto tapos good manners. And sa school naman, pag sa school naman is kailangan iayon mo bilang estudyante yung pakikisama mo sa iba.